Welcome po dito sa podcast ko and may bago na naman po tayong guest and honestly, first time po na may guest tayo from outside Alberta or outside Calgary, 'di ba? Like it's so amazing kasi hindi na lang siya iisang province and first time siya dito sa podcast ko and taga-busy pa po siya. So imagine that, like, lumipad pa siya papunta dito. I mean, syempre, gamit ang eroplano, guys. And, winner po siya ng Queen of Canada Universe 2025. Welcome na po natin siya, Miss Rian Bercenas. Hello. Thank you for having me here. Sis. Yeah, what a Thank you pleasure. so Yeah. much. So, like, how's everything? How's your travel papunta dito sa, sa Calgary? Guys, huwag nyo namang isiping naglakad siya, ha? No, we're not doing that. Just kidding. Okay. No, so I took like an hour flight from Kelowna to Calgary. Okay, yeah. Kaso like in fairness sa weather. Yeah, grabe yung snow today. Thank you so much. Yeah, no Thank you, worries. thank you. Thank you din sa time mo and sa effort. You're so gorgeous. Thank you. Okay, It's all the so makeup. But tell us about yourself. Saan busy ngayon ang ating winner from Queen of Canada Universe? Yeah. So hello everybody. My name is Rian Bercinas. I'm 33 years old and I am from Kelowna, BC. Yeah, so I am currently the reigning Queen of Canada 2025, and I have my crown over here too. So I'm actually here in Calgary to visit some friends to actually do like some events and all that too. Ang busy Fulfill mo. my reign. Thank you so much for squeezing in our show sa ano mo, ha? Yeah, sa no time mo. problem. Kasi alam niyo naman, guys, di ba, pag alam mo yun, beauty queen ka, ganyan, sobrang busy ng schedule mo dahil marami kang mga ganap-ganap dito, interview, event dito, event dyan. And thank you sa time mo sa pagpunta dito sa show. Thank you. Thank you for having me. It's a really beautiful studio. Thank you so much. Yeah. So, pag-usapan natin yung childhood mo. What is it like yung scenario growing up? So, unahin na natin sa Pilipinas bago ka pumunta dito sa Canada. Go. So my Yeah. childhood is really normal, but I am an only child. So I grew up with my grandparents and my aunts and uncles. Yeah. Ang nangyari, so may mga pinsan naman ako, so hindi ko talaga na-feel na mag-isa ako. Yeah. Tapos, but my mom, she works abroad. Yeah, so nasa Hong Kong siya before yung Canada, ganyan. Tapos, ginawa niya yon kasi nga single mom din siya. So like, okay. yeah, my dad left us when I was little. Okay. So nagsumikap talaga yung mami ko para mapag-aral ako na maayos. Yeah. Yeah. So, para maka-attend ng mga private school, alam mo naman sa Pinas, di ba? Yeah, Like, so hindi ka din nahirapan sa buhay kasi nga like hardships sa Philippines kasi yung mama mo yung nagpo-provide sa So masasabi ba natin na yung buhay mo sa Pilipinas is hindi ganon kahirap? Oo. Nasa Marangya kayong pamilya. Yeah. Like, very marangya, pero komportable. Komportable, okay. Oo, komportable. Yeah. Parang may vision kami kung papaano. Oo, so komportable siya kasi like mami ko naka-abroad. Yeah. Well, that was like the mindset, di ba? Like, Yes. bata ako, like mami ko nasa abroad. Tapos lola ko, palagi niyang sinasabi na, lalo na pag ayaw kong pumasok Yeah. sa school, sinasabi niya palagi na, kailangan mong bumangon, nagpapakahirap ang nanay mo sa ibang bansa para lang makapag-aral ka sa ganyan-ganyan. Yeah. Pero do you know, parang ano yung impact sa'yo noon that time? Nung sinasabi ng lola mo na nasa abroad, hirap. Do you get it? Na parang anong mahirap? Alam mo yun, din siya like ever question na ano yung sinasabi niya? Parang kasi bata ka for sure hindi mo makikita, hindi mo mabivisualize yon unless naranasan mo, di ba? So, how did you handle that, yung mga ganong scenario? Well, like, never ko kasi talaga naramdaman na may pagkukulang sa household namin. Amazing, yeah. Oo, like super love naman ako ng family ko, ganyan. Tapos, yun. Kaso nga lang, wala talaga ako idea. Kasi ang alam ko lang, ang mami ko is magpapadala. And then after that, may pang-tuition na, may bago ka na sapatos, may pagkain ka na, like,
Although parang, syempre, Pilipinas yon. Hindi ko Yeah. naman alam yung mga behind the scene na nangyayari sa family namin, ganyan. Yeah. Pero, like, nakaka-survive talaga. Tapos yun nga, like yung mga kapitbahay namin, they go to public schools, ganyan. Tapos gusto ko nga din mag-aral sa public school back then. Pero wala talaga akong idea, bakit kami nag-aaral din sa private school. Oh, yeah. Kasi sila na yung nagdesisyon para sa'yo, no? Oo. Yeah, you just have to go through it, sabi nga. Tapos ngayon, nalaman ko, Tapos siya sa private school ka. Oo, pero yeah. pag bata ka, syempre kung anong ginagawa ng mga kalaro mo, yun din ang gusto mong gawin. Para magsasama-sama kayo, right? Oo, di ba mas Yeah. masaya, mas madami, ganyan. Tapos, yun na, hanggang sa ngayon na paglaki ko na, sabi ko, my God, ang hirap pala nun. Like, may iba kang inaalagaan na bata, kasi like nagnanay yung mami ko. May ibang inaalagaan na bata yung mami ko, and then like ako, hindi ako inaalagaan. Oh, so dumating ka pala sa point na gano'n na meron ka ng question na gano'n. Like somehow, like pahapyaw lang naman siya, pero buti na lang talaga, hindi talaga nagkulang yung lola ko talaga. Okay. So yung lola mo, yung nag-show up sa mga event, special event ng buhay mo nung bata ka. Hindi ba pumasok sa isip mo na, didn't you not ever question your mom na, bakit kailangan si lola? Kasi napapanood ko to sa TV. Like usually, na parang tinatanong usually na, bakit si mama asaan? Didn't you not ever like question them na parang, alam mo yun, bakit kayo yung laging nag-show up for me? Hindi ba dumating sa isip mo yung ganun nung bata ka? Hindi masyado. Okay. Kasi hindi talaga sila nagkulang. Like the way how I saw it back then was, ang lola ko, siya yung present, siya yung mag-aalaga and all. Kaso, ang mami ko, tumatawag din every day. Amazing. Did she explain everything to you, like the situation and stuff like that you have to go through this kind of situation and stuff like that? It's more like yung lola ko yung nag-explain. Amazing, yeah. Oo. Kaya nga sabi ko nga, like my love for them, equal. Okay, yeah. Oo, kasi like they were both like real special for me. Yeah. Alam mo yung ganon. Kaya hindi ko talaga naramdaman talaga na, Okay. like feeling ko close pa din ako sa mami ko. Kasi like, tumatawag all the time. Tapos nung may internet na, may Skype na, ganyan. So nagkikita na kami every time, ganon. Yeah. Tapos hanggang sa, I guess like, iba lang talaga Sorry to yung cut you mindset out. ko. Yeah. I think yung mindset na din. I just wanna kind of like see your point of view, di ba? Kasi yung iba kasi, like may mga kakilala ako na hindi nila tinitake positively. Like parang they usually say na, mas gusto ko pa na present yung parents ko kaysa yung meron akong material stuff. Diba? Pero ikaw talaga, yung mindset, sinabi mo, diba? Iba. Yeah, like, I wanna know, for example, may mga audience tayo ngayon na bata pa, and then hindi nila magets yung sakripisyo ng mga magulang nila na ginagawa nila just to provide the best life for you, diba? Like, I just wanna know, going back to that standpoint nung buhay mo nung bata ka, ano yung mindset na meron ka na gusto mong ibahagi sa kanila para nang sa ganun, ma-realize din nila just in case. Kung hindi man maging eye-opener. Yeah. Well, kasi nga, we were surrounded with mga neighbors namin. Nandiyan ang mga family nila and all. Kaso, nagsastruggle sila. I think like it comes with explaining to your children. Okay. Like, you always have to explain. Kasi bata yan. Like, the thing is, kahit sabihin mo na, malalaman din nila yan someday, ganyan-ganyan. Pero no, you actually have like to keep on explaining to your kids. Yeah. Kung ano yung napag-decisionan mo and all. Kasi, una-una, mahirap mag-iwan ng bata. Totoo. Diba? Tapos, magkakaiba din kasi ng mindset. Yeah. Diba? And like, paano in-explain ng lola mo yung situation? Kasi sabi mo, halos yung lola mo yung lahat ng nag-explain kung bakit kailangan ganito and stuff like that. Actually, bata pa lang, sabi talaga ng lola ko, kung hindi ka magtatrabaho, una pa lang, kung hindi ka magsa-school, like, wala kang mararating sa buhay. Okay. So, pina-experience na sa akin yung value ng education. Yeah. Tapos after nun, you have to work. Kailangan mo magtrabaho para someday you can give back to your family, para you have a comfortable life. Lahat ng pangarap mo ng bata ka, magagawa mo.
if you actually like start working, ganyan-ganyan. Yeah. So tapos, sinabi naman ng lola ko din, like, um, paano ba 'to? Like, ang mami ko is nasa ibang bansa, hindi naman para sa kanya lang. Oo. Yeah, kasi like lahat ng ginagawa niya is para sa akin talaga. Tapos yun, tapos kaya like never ako nag-hold ng grudge sa mami ko, like never ako nagalit, never ako nagtampo, like Ang galing 'no, like proper communication lang talaga. mm, And sabi mo nga the way na i-explain dapat yung naiintindihan na nung situation ng 5-year-old or anong mang oo, age yung kung ano yung batang iniwan mo, 'di oo, ba? Yeah, kasi sometimes like yung iba hindi na nagagabayan, eh. So sa parang oo, ibang direction na pumupunta and nafi-feed na ng negative vibe ano or whatever. Yung mhm, sa'yo kasi sabi mo more of mindset talaga, yeah. 'di ba? At saka kailangan din kasi talaga yung importance ng being present. Yeah. Like in all sorts, alam mo yun? Say like, ang lola ko was there like physically. Like ang mami ko, nandiyan siya every single time, tumatawag, 'di ba? Yeah. So like, I never felt that loss na, alam mo yon like parang kulang yung isa, wala yung isa, ganyan-ganyan. Yeah. And then like, even like with my dad part too, like my mom, like never niya siniraan and all. See, 'di ba Yeah. 'no, talagang mas inuna niya yung kapakanan mo kaysa yung alam mo yun minsan kailangan mo na lang tiisin kung ano yung nangyari sa sitwasyon para sa ikabubuti ng anak, Mm, 'di yeah. ba? Ang bait naman And no'n. even, yeah, and even Yeah, back when I was little, yeah. Sorry, what age yung mom mo na parang nag-abroad? I believe I was 2. And I think hindi rin sinayang ng mom mo yung opportunity kasi nag-show up sa kanya na may opportunity sa Hong Kong, 'di ba? Mm, Yeah, for yeah. better future para sa inyo. Mm. Yeah, Kaya masasabi ko talagang, maswerte ako sa mami ko. yeah. Like, like super duper maswerte talaga ako kasi yung story ko is not like the same story as the other kids. Totoo, Yeah. yeah. Kasi nabigyan ka niya ng magandang buhay, eh, 'di ba? Mm. Comfortable life talaga and then andun yung lola mo ginagabayan ka, Mm. 'di ba? Yeah, tsaka yung gastos, my God, like the telephone bills, 'di ba? Ganyan-ganyan. Yeah. Hindi mo naman alam yun. Ang alam mo lang, tumatawag-tawag lang siya. Pero like now, it's, Expensive, yeah. mm. Yun ba yung time na boom na ang internet or hindi pa? Hindi pa. Wala Oh, yeah, pa, kasi we phone. experienced long distance too and it's super expensive Yeah. talaga. Yeah, Landline talaga siya. yeah. Every single time. Kaya siguro develop ko din yung separation anxiety then before kasi nga, alam mo yung tipong darating yung mami ko, like everything is all good, ganyan. Like magbabakasyon, ganun ba? Mm. Yeah, 1 month you Oh. have a mom, like you feel like the luckiest person ever. Oh. Tapos alam mo yung tipong after a month, aalis ulit, Wait, ganyan. can you tell us more about that na experience mo? Oo. Kasi for sure maraming tao ang makaka-relate Mm. na magbabakasyon yung parents mo, yun nga, yung mom mo galing abroad and then Oo. sabi mo nga parang kang nanalo ng loto kasi syempre 1 month may Oo. mommy ka and stuff like that. Mm. Like, can you tell us yung most painful na situation na buti na lang you never question them na bakit kailangan niya na namang umalis? Parang ganun. I think the hardest is nung lumalaki na ako. Like maybe like Okay. when I was like a teenager, Yeah. ganyan. Pero madami din naman. Kunwari, like back in grade school, na may mga recognition, ganyan-ganyan. Alam mo yon. Mhm. Like wala yung parents ko. Like, I mean, wala yung mami ko. Noong time na, alam mo yung kailangan mo na umakyat ng stage. Tapos, like you got nobody there with you, ganyan. Kasi like Yeah. everyone's busy. Tapos, So, na-experience mo din yun? Yung mag-isa ka lang sa stage or andun yung lola mo nag-show up din? sometimes, Oh. oo. How did you handle that time? Naalala ko nung grade 1 ako, hindi ako sumipo. Hindi ako umakyat sa stage. Okay. Oo, tas ewan ko, nahihiya talaga ako. Pero mahiyain kasi ako ng bata. Pero I think now, kaya ako siguro na-develop yun. Kasi na-realize ko, nung high school ako, na walang ibang gagawa nun, kundi ako lang. So like, I always have to show up for myself. Oh. You have Mm. to grow up fast, hey. Oo. Yeah, and understand the situation. Yeah, tas kasama ko din yung dalawang pinsan ko din. So like, I was kinda like their big ate. Okay. So I had to take care of them kapag Grabe din yung mindset mo, no? At least never ka napanghinaan ng loob na, okay, that I have to show up for myself. mm, 'Di ba? At an early, like,
early age, na-realize mo na gano'n. Mm. 'Di ba? Yeah, kaya siguro lumakas din yung loob ko din. Yeah. Like sabi ko nga, like my mindset in life, ang dami kong mindset na. Pero, Yeah. like hindi talaga ako na i-intimidate sa Yeah. ibang tao talaga. Kasi, like tao din sila. Like yung, para-pareho lang tayo may sarili-sarili tayong stories Yeah. to tell, ganyan. Kaya, Yeah. mm-mm. So, nung ikwento mo yung situation na nagbakasyon yung mama mo. Oh, yeah. Yeah. And then, like, aalis siya. Like, Mm-mm. can you tell us that about your experience and then how did you handle that moment na separation anxiety kasi babalik na naman siya ng abroad? Sa separation anxiety ko naman, kasi every year yon, pag nandiyan ang mami ko, ang special ng mga araw, alam mo yon, tapos a-attend siya ng kung ano-anong mga events, kung may events man, ganyan. Pero may isang experience. One time, that was like my 3rd year high school. Yeah. So, may sakit ang grandparents ko pareho. Like, the other one was dying, the other one was like in the hospital. Tapos, naisipan ko mag-Miss Gay. Okay. But, nasa Catholic school kasi ako. Oo. So, dahil naisipan ko mag-Miss Gay, bawal yon. Yeah. Bawal yan. So, naisipan ko mag-beauty pageant. So, like, to make the story short, hindi yun natuloy. So, ngayon, nakaabot yon sa teacher ko. My mom was there. And, like, proud na proud ako na finally attend ng PTA meeting ang mami ko. For the first time ba in history? For the first time. Aabot, kasi parang June, July, ganyan. Yeah, June. Yeah, kasi piyesta sa amin yan. Yeah. Tapos, a-attend siya ng PTA. Tapos, alam mo, sinabi lang talaga ng teacher ko back then na like what I did was really wrong, ganyan. Like, pwede daw ako ma-expel, ganyan. Kasi, sabi pa nga nung teacher ko back then, like, that was immoral, sabi. Oh. Yeah. Okay. And then, anong sinabi ng mom mo? Tapos yun, sabi ng mami ko, pag uwi niya, sabi niya, we need to talk, sabi niya. Galit ba siya? Hindi, parang Yeah. lang, quiet lang, ganyan. Kasi like, hindi talaga ako super out. Like, out ako sa mga friends ko, pero sa bahay, kasi nga we have a conservative household. Yeah. So, kailangan talaga umayos ka. Yeah. Ngayon okay na. Yeah. Pero, so yun, tapos nag-usap kami. Tapos, yun, so sabi ng teacher mo, ito yung sinabi niya, ganyan. Na nag-miss gay ka daw. Tapos, hindi daw yung acceptable sa school. Tapos, bakit mo daw yung ginawa, ganyan. Yeah. Tapos, that's kind of like an homosexual act, diba? Like, basically, like, sinasabi na hindi pwede yung maging bading. Yes. Or like out na bading. Kasi na-survive ko naman yung high school ko. Like, okay naman ako. Oh. Kaso, yung setup talaga nung school, bawal. Alam mo, sabi ng mami ko, lalaki ka ba? Sabi niya, lalaki ka ba? Hindi talaga ako kumikibo. Yeah. Tapos sabi ng mami ko, babae ka ba? Tapos tumango na ako. Oh. Tapos yun, kabadong-kabado ako. Siyempre, that was my coming out story. Oh, yeah. Tapos sabi na tapos yun, after nun, sabi ng mami ko, well, importante lang naman mag-aral ka na maayos. Which is palagi ko naman yung sinasabi sa sarili ko, kailangan ko talagang mag-aral na maayos. Pero at least, ang bait ng mami mo, no? Like yung scenario na yun, never ba siyang, like, nung sinabi mo, never ba siyang na-shock? Like, violent reaction, ganyan. Yun lang yung sinabi niya talaga, kailangan mo lang talaga mag-aral na mabuti. Oo. Tsaka hindi siya nagulat. Kasi parang, Alam niya na, no? For sure. sabi naman nila. Oo, may ganun daw. Oo. Sinasabi naman nila yon. Like, alam daw ng mga nanay na yan. Kaso nga lang, wala nga din yung mami ko. Okay. So, ang nagkukwento is yung lola ko. Tapos kinukwento niya, syempre, in denial din siguro. Sabi ng lola ko sa mami ko, yung anak mo, ang laki-laking tao, ganyan. Malambot, ganyan. Tapos syempre, pero sa in denial, sabi naman ng mami ko, hayaan mo lang, ganyan. Baka naman kasi maingat lang gumalaw, ganyan. So, yun. Yeah. And then, paano na-accept ng mom mo yun? Like, ano yung sinabi niya and stuff like that?
Like, okay naman after? Okay naman Ang galing. after, Yeah. oo. Actually kahit yung yung pagta-transition ko din, na nangyari na dito yun sa Canada, sinabi ko Okay. din yun sa kanya. Okay, we'll Mm, be talking more about that mm. later. Sige. And then, ayun na nga. So, yung akala mo na first PTA meeting, ganun yung nangyari. And then, in-enjoy mo for sure yung moment mo with your mom during that time. Oo. Paano yung pinaka-first again na saying goodbye na may isip ka na kasi 2 years old siya nung sinabi mo na una siyang Mm, umalis, 'di ba? mm. Like, ano yung pakiramdam, ano yung experience, and how did you handle it? Yeah. Yeah. S Paano ba 'to, humihirap na yung pag-alis niya nung mga times na may mga kaklase na ako na kasama nila yung parents nila na naka-abroad. Yeah, so kunwari may Oh. classmate akong yung parents niya nasa London tapos sila lahat nag-immigrate, alam mo yung Okay, gano'n? O kaya like may parents sila, basta gano'n. Oo, tapos? Yung nanay nasa Italy, ganyan. So Mm. ngayon nakuha naman sila, ganyan. Tapos ako, bakit nasa Pilipinas pa din ako? Pero andito na siya sa Canada nun nung may thoughts ka na na ganyan? Oo, Okay, yeah, yeah. gano'n. Tapos bakit di pa rin ako sinasama, ganyan. Tapos ang hirap-hirap ng processing na pumunta sa Canada din, Mm. ganyan. So alam mo yung parang tipong, magkakasama pa ba kami ng mami ko someday? May mga thoughts ng Oh. gano'n. Mm. Tapos sabi ko, hala, alis na tapos nung nag-Canada na yung mami ko, Mm. hin parang hindi na namin alam kung kailan siya babalik ulit. Oh. Parang tumatagal na yung mga pag-uwi. Yeah. Tapos which is nagpapaalam din naman kasi siya like, "Oh, like kikitain na lang kita sa Canada," mga ganyan-ganyan, Mm. gano'n. So sabi ko, "Oh yeah, like I'm gonna see you in Canada." Tapos alam mo tipong 1 year na yun natapos, 2 years na yun natapos, tapos hanggang sa naging 3 years na hindi pa rin ako nakakapag-Canada. Oh. So, ang tagal mo ding hinintay Ang 'no? tagal, oo. Ilang years mo hinintay ang na makapunta ka dito sa Canada? Oo, sabihin na nating 5 years. Yeah, Yeah. ang tagal, yeah. Kasi, so, anong nangyari din, 14, I believe 14 ako nung nag-start Mhm. yon. In-apply ako ng mami ko. Tapos dahil nga may issue sila ng dad ko, so tas I was a minor. Okay. So, Yeah. so kailangan ng mga pirma-pirma ng dad Oh, ko. yes, 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 para makuha ka niya dito talaga. Yeah. Tapos So, what share ko na happened? din kasi like Yeah. okey lang din naman. Yeah. Ang dad ko, like palagi niyang hinihingan ng pera yung mami ko. Like every time na may signature. Yeah. Oh. Hindi ko naman alam yon. Nalaman ko na lang ng pagdating ko dito, ganyan. So Yeah. alam mo yung tipong, can you imagine na may binabayaran na yung mami ko for processing, tapos babayaran pa niya yung tatay ko para lang pumirma. Parang pinagkaperahan niya yung mami ko. Grabe. Ay, ang hirap Yeah. na nga ng buhay dito. Like, pag alam mo yung mag-isa ka lang na nagpo-provide for your family back home. Yeah. Ah. So kaya pinagsikapan talaga yun ng mami ko talaga. Yes, yes. Tapos hanggang sa na-deny na kami pareho. Oo, Oh. na-deny pa nga. Tapos parang, hala, ano ba 'yan? Like alam mo yun, tapos sa college na ako, alam mo yung gano'n, parang tipong makakarating pa ba ako ng Canada? Yeah, Mm. Tapos yun, tapos pinush pa din talaga ng mami ko. Tapos hanggang sa grabe. apply ulit siya ng permanent Another residence, payment na naman yan. yeah, Yeah. pero this time 18 na ako. Okay. Yeah. So okey na. eto na. Eto Ikaw na talaga nagdesisyon kahit wala na yung dad mo, no? Oo, okey na. Oo. So wala na yung mga DSWD, ganyan-ganyan. Oo. Wala na yung mga gano'n. Perfect timing. Yeah. Perfect timing. Tapos dahil gumagalaw yung papers niya, Mm. gumagalaw din yung papers ko. So nung nabigyan na siya ng permanent residence, ako naman yung in-apply niya. Tapos I guess like nasa kanila na yung mga documents ko, ganyan-ganyan. So like, parang months lang hinintay ko. Mas easy na lang, ganyan. no? Especially like, ikaw na yung in control talaga ng sarili mo, di ba? Kasi sometimes, kahit ano pang push mo talaga, pag may control pa din yung, well, yung dad mo and stuff like that, pwede niyang sabihin na no. And Yeah. then, pwede na namang ma-deny and stuff like that. Grabe, ang hirap din ng situation na ganun, no? Oo. Like, ano yung, kasi hindi mo pa alam nung recently mo na lang nalaman nung sabi mo nung nandito ka na, di ba? Mm. Grabe. And then, okay,
um, Go. I think we never talk about yung pakiramdam mo sa separation anxiety. Like, oh, kasi, Oo. like, for sure, madaming makaka-relate doon. Like, Oo. how did you navigate that? Yung, kunyari, aalis na yung mama mo, and then ano yung pakiramdam nung moment na nandun na siya sa airport, hahatid niyo siya, and then after nung pagkaalis niya na, kasi may mga pakiramdam niya na mamimiss mo yung presence ng magulang mo, di ba? So, can you tell us more about that? Okay, so like, big time. Yeah. Buong-buo yung bahay namin. Pag nandyan siya, 'di ba, lalo na yung siguro affects din ng abroad. May abroad yung bahay namin. Yeah. Ang tsokolate. Oo, mga Oo, sa ganyan-ganyan. buwan, gano'n. Kami tinapay. Yeah, so cute. Okay. Oo, ganyan. Pinapa-experience din kasi ng mami ko sa amin yung mga na-experience na, like dito sa Canada, ganyan. Ang pinakamahirap, pag-alis niya, tapos biglang mananahimik yung bahay namin. Yeah. Biglang mananahimik. Tapos ito na naman ako, like, I'm gonna navigate through life again, like, without her, yung presence niya. Ganon. Parang never ka ba naging sad na yung ganong setup na darating siya and then aalis na naman and then darating and then aalis? I'm always sad. Parang alam mo yung tipong, hindi naman sa napaglalaroan yung emotions mo. Kaso alam mo yung tipong parang once a year, like once every 2 years, may nararamdaman kang ganon. Kaya nga, like, I always like get sad, like tuwing like naka-experience ako ng somehow like loss. Kahit nasabihin mo na yung pag yung bisita lang, like pag yung mga umaalis yung mga bisita, marami siyang effects. Like, Yeah. like pag-aalis yung mga bisita sa bahay, like, yun na naman parang tipong, ay, yung parang yung feeling ko, nung tuwing umaalis yung mami ko, palaging nagiging ganon. Oh, so paano ka nagpapakatatag that moment? Iniisip ko na lang na pwede pa rin naman yung mangyari. Someday, ganyan. Na Like, magkasama kayo? oo. You just have to be really positive. Tapos, kailangan lang kasi talaga, unawain mo talaga, kailangan talaga maging open-minded ka talaga sa mga bagay-bagay na things are not really permanent. Like, Yeah. sad, no? Like, alam mo yung, Oo. tipong hindi ka pwede magpakakampante sa comfort mo, hindi ka pwede magpakakampante sa yung masayang feeling na kumpleto kayo and all. Kasi, ma-realize mo na there will come a time na never kayo magiging complete or like hindi kayo magiging complete. Or, like pwedeng magkasama nga kayo and then like aalis na naman yung isa, ganyan-ganyan. Oh. Mm. So yung tingin mo nasanay ka na lang sa ganong scenario din? Nasanay na lang din, yeah. But at least sabi mo nga, tinake mo din siya positively. Yeah. So anong message mo sa mga kunyari, dumadaan ngayon sa time na yun na yung gusto nila umuwi na lang yung parents nila and then yung mas gusto nilang kasama yung parents nila kahit sabihin mo na walang marangyang buhay, ganyan, or yung mga material stuff na binibigay nila. Pero at least yung maging presensya man lang. Just in case, like may someone in our audience na kailangan ng motivation na yun kasi you experience that, ano yung masasabi mo for them? I think ang masasabi ko talaga is, kailangan talaga palagi niyong uunawain yung parents niyo. Kasi like, there will come a time someday na, who knows, like pwede rin kayong dumating dun sa point na yon na kailangan niyo mamili, like towards, kailangan nyo kasing bigyan ng comfortable life yung kids nyo. Kasi nga, like, if you love someone, you want to provide them comfort, you want to provide them love, diba? In all, like, different ways. Ganyan. Kaya kailangan talaga nyong iintindihan. Kasi, unang-una sa lahat, hindi talaga madaling mang-iwan ng family and loved ones. So, like, the fact na nag-decide sila na iwanan kayo, say, like, sa Pilipinas, hindi yun madali. Ang palagi niyong iisipin talaga is, it's for your own good. Yeah. And then, lalo na ngayon, yung like immigration, nag-iiba na, ganyan-ganyan. Just be positive na, like someday, magiging together pa din naman kayo. Just kind of like me and my mom, like, can you imagine that? Like, alam mo yung, nung na-deny kami, akala ko parang, hala, hindi na kami magsasama ng mami ko. Yeah. Yeah, tapos ngayon, like, magkasama naman na kami. Like, That's amazing. yeah, and I live here in Like, Canada for 14 years. sinabi mo nga kanina, there's always
There's there's always a light at the end of the tunnel. Diba? Oo. Yeah. Okay, moving forward, sabi mo nga 18 ka, right? Nung nandito ka na sa Canada. 19. Okay. So, ito na yung exciting part. So, can you tell us yung experience mo na, ayan na, approved ng papers? Finally, ano ba to? Canada? Magka-Canada na din ako. Parang magka-Canada na din ako. And then, eto na yung moment. Makakasama ko na yung mom ko. So, ano yung pakiramdam mo nung nalaman mo nang naaprubahan? Ayan na, may ticket ka na, lilipad ka na, papuntang Canada. Can you tell us? Syempre super excited. Okay. Anong month ka nung dumating dito sa Canada? June. Okay, perfect. Okay, excited Dumating ka. yung visa ko ng May. Okay. Oo. Next month lang, go na. Next month kasi nga syempre kating-katikan. Diba? Tapos lalo na, like, okay, so ang mindset ko sa Canada before, akala ko po, ladies and gentlemen, ang Canada ay isang malaking New York City. Tapos, Hustle and bustle ka na. yes, ang palaging sinasabi ng mami ko, na nakatira daw siya sa Vancouver. Sorry. Okay, yeah. Tapos, sa paglapag namin ng Vancouver Airport, nagmamadali kami. Oo. Like sabi ko, bakit tayo nagmamadali? Nandito na tayo, ganyan. Magpa-ferry pa pala. Oo. Vancouver Island pala. Oo. So magpa-ferry kami. Pag take namin ng ferry, that was like 2 hours. Yeah. Pero syempre, like, high na high ka, di ba? Syempre, happy ka. Like, everything was so beautiful. Nasa Canada ka, di ba? Like, this is like the Canadian waters, this is the Canadian mountains, di ba? Yung weather, hindi ka naman nabigla kasi I think yung Vancouver, maganda, di ba? Oo, tsaka fresh pa nung time na yun. Okay, fresh pa. Oo, fresh lang yung weather, hindi hulas, hindi ano. Yeah, okay, yeah. Tapos, hanggang sa nag-click in na yung pinuntahan pala namin, alam mo, very clean and green. Wait lang, ang nanay mo ba kagaya din ng Victoria? Nasa same island sila. Okay. So, Victoria nasa baba, parang nanay mo yung parang medyo nasa gitna. Ganyan. Okay. Anong mas secluded? Parang alam mo yun, mas mas silent vibe, parang ganun. Nanay mo ba or same sila ng Victoria? Mas quiet ang nanay mo back Okay, then. This was okay. like back in 2011. Okay, yeah. Mas tahimik ang nanay mo. Ang Victoria kasi syempre capital na yun ng BC, may university, ganyan-ganyan, mga turista, ganyan. So, akala mo New York ang nanay mo. Oo, tapos ang So, paano? Ano nangyari? Nakaka-excite. Ano nangyari? Oo. tapos ang nanay mo, sabi ko, hala, ganun siya. Tapos parang tipong, dito na ako titira, ganyan. Tapos actually, pagbaba mo pangalan ng airport, babatiin ka na, may mambabati na sa'yo. Hello, bonjour, ganyan-ganyan. Where you going? Ganyan. So, Yeah. syempre, pupunta ka sa immigration, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo, nasa isip ko talaga, sabi ko, hala, day one na ng English. Oo. Sabi ko, hala, day one na ng English to. Sabi ko, parang, forever na to, na English yung language ko, ganyan. Yeah. Tapos yun. Tapos pagdating ko na nanay mo, parang walang nangyayari. Can you imagine like 19 ako? So like parang 1 year na lang, gagraduate na ako. Actually, 1 year na lang. Gagraduate na ako ng college. So parang, you know, like I thought, alam ko na kung saan papunta yung life ko, ganyan. Gagraduate ka, magwo-work ka, ganyan. So parang medyo, like, I thought, like, matured ka na. Okay, yeah. 'Di ba? Parang alam mo na yung life. Tapos, can you imagine, pupunta ka ngayon ng nanay mo. That's true. Wait, para may comparison tayo. Tagasan ka sa Pilipinas? Probinsya ka ba or sa Manila? Para alam natin kung, alam mo yun, kasi ang nanay mo talaga, parang probinsya siya. Probinsya talaga. Okay, pero Oo. taga-saan ka sa atin sa Philippines? So, lumaki ako sa Pampanga. Okay, so hindi siya masyadong, alam mo yun, yung secluded naman ang Pampanga, di ba? Hindi naman siya ganun ka-secluded. Yeah. Pero alam mo yon. Tapos, parang bahay namin nasa Malolos na, sa Bulacan. Oh, okay. Yes, yeah. Yeah, tapos nag-college din ako sa Malolos din. So, may easy access sa Trinoma. Yeah. yeah. Ganyan na, may easy access sa city. Yes. Palaging ganon. Tapos nung college din ako may... Kaya pala na-imagine mo na parang New York vibe. Oo, tapos Nung napunta ka na sa nanay mo, ayun na. Okay. kahit nga nasa probinsya ka, maingay pa din naman ng probinsya sa Pilipinas, Yeah, di ba? yeah. Tapos mag-SM ka, ganyan-ganyan.
Pero sa nanay mo, wala. Like, meron kaming maliit na mall. Tapos, alam mo yan, tahimik ang mga tao, walang masyadong ingay, walang party, walang ano. As in talagang biglang bogs, ganun ka lang. Para kang, tapos sabi ko, hala, ano ba itong ginawa nun? Sabi ko, saan ba ako dinala ng mami ko? Sabi ko talaga. Kasi tapos parang, eto na yung Canada? As in, eto na talaga siya. Sabi kong ganyan. Tapos parang, asan yung mga buildings? Asan yung mga napapanood ko sa movies? Yeah. And New York pala yung napapanood ko, hindi ba? Hindi pala yung nanay mo. Hindi pala nanay mo. Or even like, hindi pala Canada, ganyan-ganyan. Oo. Although may mga big cities naman, Vancouver, ganyan, Yeah. Toronto. Pero can you imagine that? Like, 19 years old, biglang wala. Tapos wala ka ding friends. Wala lahat. Parang pinanganak ka ulit. Yeah, Oo, wala so kang... paano mo siya, paano ka nag-adjust? Paano mo ninavigate lahat? Eh, yun ang day one na English na agad. Yeah. Well, matagal-tagal. Okay. Can you tell us your story? Matagal-tagal. So, yung parang on my first week, sabi agad ng nanay ko, oh anak, kailangan mo na maghanap ng trabaho. Sabi ko, ha? Bakit naman? Sabi ko, Kasi hindi ka nagtrabaho sa Pinas. hindi. Yeah, hindi talaga. Tapos, sabi ng nanay ko, oh, kailangan mo na magtrabaho, ganyan. Kasi, alam mo na, nandito ka na sa Canada, ayaw kitang mabore, ganyan-ganyan. Yun ang reasoning. Hindi para daw di daw ako mabored, para daw may life na daw ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, ha, bakit yung kaibigan ko naman parang 3 buwan hindi nagtrabaho, ganyan-ganyan. Tapos 19 ako, ito pa yung sad. Mga kaklase ko sa Pinas, mga iniwanan ko, mga nag-aaral pa. Yeah. So wala silang ginagawa, alam mo yung mag-aaral lang, papasok, uuwi, ganyan. Yeah. Tapos may katulong pa. Typical, 'di ba? Usually ganun talaga. Pero nung pagdating mo sa Canada, biglang ikaw lahat. Ikaw And lahat. then kailangan mo pang magtrabaho at the same time. Yes. So, And nag-aral ka din ba at the same time? Kinontinue mo din? pinush ko na kasi nga I really wanna, Okay, plus yun, aral pa pala. madami-dami. Okay, oo. paano mo siya Madami-dami. inandel? Madami-dami talaga siya. Yeah. So so nag-apply ako sa McDonald's. Okay. Kasi nga 19 ako, hindi ako gumraduate. Yun ang mindset like alam mo yan, parang wala akong napatunayan, ganyan-ganyan. I gotta start like from like the bottom. I agree. Diba? So, nag-McDo ako. Tapos, na-hire ako. Tapos sabi ko, oh my God, like first official job, diba? McDo. Okay. Pwede ba sabihin yung McDo? Yes. Oh, go. Of course. Yeah. Oo. Branding. Yeah. Tapos, alam mo talaga nung first day, tinuro talaga. So like, oh, Rianne, you're gonna be working in the floor, ganyan daw. Ito naman ako, okay, floor, bongga, whatever, nasa Canada naman, nag-McDo ng Canada. Alam mo, pinag-map talaga ako ng flooring. Pinag-map ka ba ng lola mo sa bahay noon? Hindi na, yeah. hindi kasi nga may ibang gumagawa, no? I mean, like, Totoo. lola ko, ganyan, Yes. kita ko. Tapos Yeah. nung may katulong na, Yeah. may mga kasambahay na, sila talaga yung gumagawa. Like, show up ka na lang. Diba? Yes. And then, ayun na nga, okay. Magpo-floor ka Oo. daw. Yeah, tapos may tagawalis ka sa bahay. Like, may kasambahay talaga, ganyan. So, wala ka talagang... Tapos natutulan naman ako maglinis back then kasi nga may mga cleaners sa school. Yeah. Tapos pagdating dito, pinag-figure 8 ako. Okay, figure 8. Ano Oo. figure 8? No, So, ang figure 8, tinuturo yan. Tinuturo, parang nasa orientation yun siya. Actually, kapag ka magmamap ka ng floor, ganyan figure 8, para hindi kumalat-kalat yung dumi, ganyan. So, pinag-figure 8 Yun yung ako. natutunan mo sa sa first job mo. Oo. Tapos, Yeah, tapos alam mo yung tipong down na down ako. Sabi ko, hala, ano ba itong pinasok ko? Like, alam mo yung parang tipong, nasa Canada nga ako, pero bakit nagmamap ako ng floors? you're trying to, like, bakit? May question ka na ng mga ganun. Oo. Yeah. Tapos sabi ko, hala, akala ko ba like, Parang normal ba na ganito talaga dito? Dumating din ba sa isip mo yun? Na normal ba na ganito ba talaga dito sa Canada? hindi ko naisip na normal. Alam ko normal na walang kasambahay. Okay. Alam ko yan. Pero, naisip ko back then is, normal ba na magpakahirap ako ng ganito? Oh, okay. Yeah. Like at 19, alam mo Yes, yun. Pero yeah. ginagawa naman yun mostly ng mga bata dito. Pero, Yeah. wala yun sa isip ko eh. Totoo, lalo pat sa Pilipinas ka lumaki eh. And then bago ka.
'di Mm. ba? And then sabi ng mom mo kailangan mong maghanap ng trabaho, so naghanap ka. And Oo. then pag first job mo din 'yun, 'di Oo. ba? So you have to experience it. Mm. And then ano pa yung mga nangyari sa'yo sa trabaho? Madami. Tapos Okay. siyempre hindi naman lahat matuturo ng mami ko, 'di ba? Mm, So, nag-bus ako mm. na may bus number, na may schedule, Yeah. ganyan. One time, pumasok ako sa work, tapos naiwanan ako ng bus. Yeah. Tapos one time naman, nag-work ako, I think that was Sunday. So, Mm, like, this is Nanaimo, you know? Like, yeah. nag-work ako, Sunday, walang bus. Like, bus was like every 2 hours, I think, ganyan-ganyan. Yeah. Tapos alam mo, nakatenga ako doon sa bus stop na ganyan. Abang ako ng abang. Tapos walang dumarating na bus. Like, Wala parang, pala talaga. oo, tapos, like, alam mo yung, very madrama talaga yung eksena talaga. Yeah. Tapos nag-imagine ka na, alam mo, tipong parang, ano ba tong buhay ko dito, ganyan-ganyan. Siyempre, lungkot-lungkutan ka na kasi parang, Totoo, kasi nasa adjustment period ka pa lang, 'di ba? mm. Yeah. Yeah, tapos eto na, pinagka-share na ako. Okay, second day ba 'yan? Parang ganyan. Mm. Okay, tapos Oo. nagka-share ka. Oo, nagka-share na ako. Oo. Ngayon naman, siyempre okey naman tayo, 'di ba? Like kasi nga like sa Pinas cash-cash naman tayo, 'di ba? Mm. Eh, pero dito barya-barya and like hindi ko talaga alam yung itsura ng barya. So oo, so like Okay. so eto ako siyempre mga bagets sa mga umo-order ng McDo, 'di ba? Alam mo Yeah. tipo bibigyan ako, alam mo bibilangin ko talaga siya. Ta's Like kailangan mong hanapin kung nandito yung 10 cents mo. Well, paano yung oo, experience mo doon? Tapos eto pa mahirap, Okay. yung mga 10 cents na yan. 2011, Yeah. kakatapos lang ng Winter Olympics sa Vancouver ng 2010. Yeah. So yung mga coins, iba-iba yung itsura. Kasi nga Oh, may mga okay. sports. Okay. So bibigyan Tapos? ako ng baryang ganyan, iisa ang size pero iba-iba ng itsura. Okay. Iba-iba yung naka-print kasi nga Mm. parang sport siya, ganyan-ganyan. So iba na namang ano yon, ibang Yeah. culture shock na naman yon. Ngayon pag-aaralan ko na naman sila, ganyan-ganyan. Kasi nga Yeah. parang tipong Siyempre on the spot ka na, cashier ka pa. Paano mo oo. ni-navigate yun lalo kung nung may nagbayad na sa'yo? Anong ginawa mo, ganyan? May nakakatawa ka bang experience diyan? Siyempre kinakabahan ka tapos tinitignan nila akong ganyan, oh, like, "What's wrong? What's wrong?" Ganyan, ganyan. Tapos sabi ko talaga, "Oh, this one looks a little different." Gano'n. Yeah. Oo, talagang yun ang pinakamahirap talaga. Like, I find, like, hindi yun ine-explain ng ibang tao, like yung pera-pera, Totoo, ganyan. kasi may iba pa silang tawag dito, hindi $1 gano'n, 'di ba? Oo, mga luni, Luni, tuni, dime, tingnan mo oo. natuto ka na. Oo, 'di ba? Yeah. Oo, ganyan. Yeah. Tapos back na may mga yung mga cents pa, 'di ba, mga maliliit. So kailangan Oo. i-give mo talaga yun sa kanila. Tapos I thought before like malaking bagay yung susuklian mo ng buo. Yeah. Tapos akala ko like yung kahit nga yung pinakamaliit na cents, parang malaking pagkakamali mo na 'pag kinulang mo yun, eh. Ngayon na-realize ko lang na parang they don't really care about it pala, Yeah. ganyan. Oo. Tapos eto pa, so actually nung interview ko din pala, Mm. binigyan kasi ako ng $100 bill ng mami ko. Oo. So yun ang dala-dala ko. So confident ako, like may pera ako, may 100 ako, eh, 'di ba? Like that's kinda like 400 pesos. Yeah. I know, 4,000 pesos sa Yeah. Pinas, ganyan. Confident, like I have money. Alam mo ba, umorder ako ganyan-ganyan, like when I was about to pay, hindi pala nila tinatanggap yung 50 tsaka yung 100 dito during those times kasi may mga counterfeiting na nagaganap pala. Oh. Mm. So, paano nangyari sa'yo? Di napahiya ako kasi like parang tapos pero sabi nila ng manager, "Oh, it's okay, I got it for you," ganyan. Tapos Finre. So doon ko unang na-experience yung Canadian kindness. Wow, yeah, 'di Mm. ba kind talaga sila, Oo, 'no? sabi ko, hala, tapos sabi ko, yung mga manager sa ano, Libre na. oo, Okay. Ayun lang ba yung mga na-experience mo nun? And then ngayon, saan ka na nagtatrabaho and paano yung hard work na ginawa mo, 'di ba? Kung mm, ano man yung trabaho mo ngayon. Kasi 'di ba hindi lahat overnight yung success, mm, 'di mm. ba? So, what do you do now? So, ang trabaho ko ngayon, I'm a healthcare assistant. So,
sa lahat po ng mga halos mga dito sa Canada, care aid po ang tawag sa Yeah. amin. And then I believe like somewhere in the east part, parang nursing assistant, mga Yeah, yeah. ganyan-ganyan. Yeah, pero care aid. So, yes. So it's healthcare assistant, right? Mm-mm. Okay. Yeah. Yeah. So like kinontinue mo ngayong pag-aaral mo, sabi mo, and then yun na yung natapos mo ngayon, right? Ngayon, so that's, Yeah. yun ang ginagawa ko ngayon. Pero when I was in Nanaimo, I took hairdressing too kasi nga, I can't really wait to get out of the island. Oh, hindi mo na kaya yung katahimikan. Hindi ko And then saan ka unang nag-move after Nanaimo? Actually, Kelowna naman nga. Okay, amazing. Yeah. Mm-mm. And then ngayon sa Kelowna, care aid ka. Care Can you aid. tell us more about your experience being a care aid? Like ano yung mga struggles? Well, honestly guys, we wanted to talk about this kasi lagi nating naririnig, 'di ba, sa ating community na kailangan mo mag-nurse, kailangan mong ganito, ganyan and stuff. Kasi malaki ang pera diyan, malaki ang kitaan. Yes. Pero hindi nila sinasabi kung ano yung hard work na kailangan mong gawin in exchange para sa salary mo, 'di ba? And ngayon, i-share mo yun sa atin. Para awareness lang, guys, para hindi kayo magulat, 'di ba? Just in case hindi wala kayo dito sa Canada, and then ganun yung trabaho nung mga kapamilya ninyo na hindi ninyo alam na ganun pala yung hirap nila, na mas kailangan nyo pa silang intindihin kasi madami silang sakripisyo. Yeah. Yun po yung reason nun kaya sasabihin ni Miss Rian yung experience niya bilang care aid. Yeah. So, actually, speaking of, kasi mami ko care aid din. Okay. Yeah. And, ewan ko ba, like, magical talaga ang mami ko. Like, never talaga niyang pinaparamdam sa akin na mahirap ang mga bagay-bagay or something, ganyan-ganyan. I think ganyan talaga yung mga nanay, no? Like, Yeah. kung kaya nilang dalhin lahat, dadalhin nila. Huwag lang mapagod yung mga anak din nila. Ganyan. Totoo. Okay, tell us more about that. Tapos, like, hindi nagno-know ang mami ko. So, parang sabi ko, wow ha, may budget ang mami ko. Okay. So, kaya nung iniwanan ko yung Nanaimo life ko, paglipat ko dito, nag-aral na ako ng care aid. Ng healthcare assistant program. Kasi nga, sabi ko, okay, so kapag naging care aid ako, hugas-hugas lang ako ng puwet, which is na palaging sinasabi nila, like Yeah. taga-hugas na kami ng puwet. Gaganon-ganon ka lang, kikita ka na, kasi nga sabi ko nga, mami ko nga walang complaints. Diba? So akala ko, madali lang siya. Okay. Ano rin na-experience mo? Tapos so ngayon, nung pagpasok ko na, una, schooling mo, tapos sabi ko, hala, may anatomy, ganyan-ganyan. Tapos may mga tawag mo dito, mga medical abbreviations, mga ganyan-ganyan. Yeah. May charting, ganyan. Kasi professional ka din eh. Like, Yes. You're a healthcare professional, di ba, ganyan-ganyan. So, kailangan mo talaga siyang aralin lahat. So, yun lang, mahirap na. Kasi nga parang, di ba, nag-work ka, tapos nag-school ka, tapos kailangan mo mabuhay, tapos kailangan mong pumasa sa school din, ganyan. Kasi nga you're dealing with life. Yeah. Yeah. Tapos, nung mag-work na ako, like actually, like unang araw, like clinicals, diba? Sabi, you follow this person, ganyan-ganyan. So, this was at a care home setting. Okay. Long-term care So, facility. kasi iba din yung mga sa ospital, no? Okay, so ano yung experience mo? Yeah, sa hospitals, may assisted living din, tapos may community work din, ganyan. Yeah. So, finalo ko. So, like, like this person is in room, ganyan. Alam mo, pagpasok ko, well, first off, ang hindi kasi na-realize ng mga is, ngayon sanay na kami, pero like usually, pagpasok mo sa isang care facility, may amoy na. Okay. Like, magiging immune ka naman doon, pero like, let's face it, like, like amoy matanda. Sorry for the term. Pero, alam mo yan? Kailangan mo i-adjust talaga, no? Hindi ka, di ba? Baka kasi in-expect mo na, alam mo yun, amoy hotel and stuff like that, di ba? At least, maano nyo man lang kung ano yung na-experience mo, di ba? And then, what's next with that? And then, tapos, ano pa yung mga adjustment na kailangan mong gawin? Yeah, ang laki-laki ng building. Tapos, ganun. And then, pagpasok ko ng room, eto na. Pina-pericare. Okay. Like, pericare is yung linilinis yung bottoms. Yeah. Tapos, etong matanda,
nakabukang kang. Yeah. Tapos syempre, like bata pa ako, like I was in my 20s back then. Like Yeah. I've And it's first day mo sa job, di ba? Oo, tapos tinuturo lang naman yun sa mga mannequin, Totoo. sa mga yung oh, you just swipe like this, ganyan-ganyan. Yeah. Tinuturo naman siya sa lab. So may idea ka naman how to do it. Pero ngayon, realidad na. Wala namang kalat-kalat yung mannequin. Like this person, syempre, di ba? And this is like an everyday life of a care aide. Also sa work namin, naka-open talagang ganyan. And then like, like there's like so much bowel movement there. And then like now you have to clean the Yeah. private parts. And then now you gotta turn this fragile old lady. Tapos may sugat-sugat pa. So parang Oo. naghalo-halo na. Alam mo yun? Like amoy nung ihe, amoy nung, Yeah. Yeah, like amoy nung BM. Tapos amoy din ng balat kasi nga like may mga open wounds na din, ganyan. Yeah. Plus yung amoy pa ng overnight smell, like which is sometimes kasi nagli-leak din, like sa pad, Yeah. ganyan, yung mga ihi nila, ganyan. So halo-halo na talaga. So ikaw, like parang diba, pagpasok mong ganyan, anong i-expect mo, diba? Syempre magugulat ka, like parang diba, hala, eto na ba yung work ko? Ito na yung pinasok ko, ganyan. Yeah. Yeah. Tapos, okay, edi naka-move on ka. Ngayon, may gagawin ka pang dalawa. Student lang to. May gagawin ka pang dalawa. Na same din. Oh. Yeah. Then Tapos, nagbubuhat ka din ng mga pasyente, right? hindi naman sila binubuhat, pero there's a specific way. Okay. Kasi hindi kami allowed magbuhat. Pero May mabigat machine, may sila. mga ganun. Okay. May mga machine. So pag ita-turn mo, Yeah. may mga ways naman sila. Tapos may mga slider sheets, mga ganyan-ganyan. Pero pag ita-turn mo, syempre mafe-feel mo din naman yung weight, ganyan. Yeah. Tapos not everybody's like perfect. Alam mo yon, like parang ita-turn ka lang, okay ka na, 100%. No, like a lot of them may arthritis pa. Yeah. Diba? O kaya masakit yung balikat, masakit yung hips, may butas sa skin, may redness sa ganito, may ganyan. Kumalat na yung dumi. Alam mo yun, tapos ngayon papalitan mo pa, ganyan. Yeah. Marami talaga siyang maraming nangyayari sa work namin na a lot of times hindi nila yun ina-explain. That's true. And ano yung pinakamahirap sa tingin mo na situation na nung nandoon ka, parang, oh, ito na pala to. Parang ganun. Actually, like hanggang ngayon din naman, nagkaka-thoughts pa rin naman kami noon. Like actually, like madalas kami ng partner ko. Like kasi nga, friends kasi kami. Like we're really, really close. Yeah. So, madalas kasi, dalawa kayo nag-work. Okay. In a perfect world. Yeah. Na unless may shortage, ganyan. So, you have to work all by yourself. Pero isa pa yun sa mga problems and yung shortage din. Pero anyway, so kami ng ka-work kami, minsan nag-uusap kami. Up until like, once in a while talaga, pumapasok talaga siya parang tipong, is it really worth it? Alam mo yun, like binabayaran ka ng this amount of money per hour. Tapos, alam mo yung tipong, worth it ba talaga? Alam mo yung tipong, bakit tayo naglilinis ng ganito, ganyan. Tapos minsan, masasabihan ka pa ng mga family members. Oh. Yeah, like alam mo yung tipong, lahat ng ginawa mo, hindi pa enough. Yung may mahanap pa rin silang mali. Oh. Yun kasi ang mahirap. Tapos hanggang sa... binigay mo na yung lahat mo, di ba? Oo. At saka hindi lang naman isang pasyente mo. Usually, ilan ang pasyente mo per day? So, usually, tig-8 kami. Okay. But the way how you see it, so kunwari 16 people. So, work ko 16. So, sa 16 na yon, lahat yon sa'yo. Yeah. Kasi kung magbe-break siya, ikaw lahat magko-cover din, di ba? Oo. Tulungan nga kayo, di ba? Sometimes sabi mo may shortage. So, yeah, tapos ikaw kung lahat. nag-call in yung isa, lagot ka na. Yeah, tapos, can you imagine? So, kunwari, na-fall yung isang matanda. Tapos yung isa, like, she really has to go to the toilet. Yeah. Di ba? Pero pag hindi mo siya tinoilet, madadouble yung trabaho. And then, but like, you have like someone na nalaglag din. Tapos meron ka pang isa na aalis kasi nga may appointment. May doctor's appointment. Sabay-sabay. Paano mo siya hinahandle? Sabay-sabay. Ganyan-ganyan. I-ano mo na lang siya.
parang ina-navigate mo na yung sarili mo. Like parang ang maganda kasi sa akin ngayon sa work ko is familiar na ako sa kanila. Oh. Familiar na ako sa kanila ngayon. So parang Kasi adjustment din yun. Paano yung mga nag-uumpisa? I cannot imagine kung yeah. gaano ka kaswamp sa situation na yun na sa anong uunahin mo. Kasi sabi mo nga familiar ka na, nakapag-adjust ka na, alam mo na kung sino yung pasyente na kailangan ng ganito, ng ganyan. Oo. Pero paano yung day one mo pa lang? At least, na-mention mo yan, na-navigate din nila through time talaga. Sa umpisa lang talaga mahirap, di ba? Yeah. Yeah. Well, yung mga nagde-day one, like unfortunately, super pagod sila. Hindi ko nga parang maano yung sarili ko, like day one, tapos sabi mo nga sabay-sabay sila na kailangan ka. Oo. So, parang okay, superhero. Yeah. Like, as in, yun naman sinasabi nila sa amin. May mga mabait na family members talaga na, oh, you guys are angels, ganyan. Yeah. Which is minsan nga nakakatakot na kasi nga parang Pakaiba naman. nakakatakot naman na kasi minsan. Kasi minsan, alam mo hindi mo parang tipong araw-araw ko na sinasabihin na angel. Parang tipong, hala, magiging angel na ba ako talaga? Oo. Yeah. May mga bagay na tinatawanan na lang namin. Pero yeah, may mga naka-appreciate. Again, like meron mga kulang. Tapos, in a busy day then, sa work namin, mahirap talagang umupo, like to do your charting. Kasi like you gotta finish your charting then. Yeah. Kasi kailangan mong, ilagay sa computer lahat ng ano mo. Pero madalas, like yun na yung parang kind like rest mo. Yeah. Mahirap minsan, like alam mo yung tipong pag-upo mo pala na ganyan, tapos natawag na naman. Oh. Mm. Paano yun? May shift ba na parang hindi mo pa natapos yung charting mo dahil ang dami mong kailangan gawin for your patient, ang dami nilang kailangan mo silang attendan lagi, ganyan. Oo. May mga araw na ganun talaga. So, Like, kailangan mo mag-extend ng shift pag ay, hindi ganun? naman. Hindi Okay. naman. Ipapasa mo na yun. Not unless like you work a double. Yun din, like we work a lot of overtime too. Okay. Yeah, tapos yun din. So like if you work like a 16-hour shift, let's say, so buong araw mo na yun. So like 16 hours, you've been dealing with people. Okay. Kaya Yeah. yung may mga family dyan na nag-work sa healthcare, like kailangan nyo talaga silang intindihan. Totoo, no? Like, Kasi iba yung sakripisyo nila. like super, kasi like we've been dealing with people like almost like the whole entire day. And these are like people with different demands, different needs, diba? Kasi nga, a lot of times, wala na mag-aalaga sa kanila or hindi na sila kayang alagaan. Yeah, so like that's why we're always there for them. Like we always show up for them. Kasi kung hindi kami show up, like who gonna do it for them, diba? Totoo. Yeah, sabi nga nila, like it takes a special person to actually work in healthcare. Like, Yes, naniniwala ako dyan. Yeah. or even be a care aide, like because like you're working with them almost like very like intimately, diba? Like alam mo yon, like hubad sila in front of you and like hindi nga natin kaya maghubad like ng may ibang tao, diba? And like andun sila. So kaya kailangan talaga importante talaga like treat them with respect and dignity and compassion talaga. Kasi like yun yung mga bagay-bagay na hindi talaga maituturo talaga. Yeah. Like kahit sa theory and school, ganyan, like you actually have to have it. And so kaya yun talaga yung magiging magpapa-special sa isang tao na nag-work sa ganong setup. Yeah, well, thank you so much for sharing your experience sa, alam mo, bilang care aide. Yeah. Yeah, so punta naman tayo ngayon sa journey mo, like, bakit ka sumali ng pageant or sa Queen of Canada? Yes. Like, ano yung mga nangyari sa'yo? Ano yung mga realization mo? Diba? Kasi you're gonna have a realization. Hindi pwedeng mag-dive in na lang ako, trip ko lang. Yung mga ganon. Can you tell us more about that? Okay. Yeah. So, 2024. Okay. Yan. So, 2024, Ayun ba yung pinaka-first na pageant mo? Sorry. yeah. Okay. Pinaka-first. Finally, na nag-join na ako kasi. So, for our audience here, Queen of Canada is a pageant for transgender people, cross-dressers,
it's usually like welcome for everybody. And we actually have winners in the past too that were cross dressers and drag queens. So like it's really open for people who are usually just like feminine. Yeah. Yeah. So yeah, there's a lot of us that are trans women that join it. So it is a national pageant for us, and so it's called Queen of Canada, and it's been running for 4 years now. Yeah, and nakaka-proud kasi yung organizer is a Filipina, right? Yes. Yeah, so Yeah. nakaka-proud lang guys. And usually like ito lang yung gumagawa nun, 'di ba? Yeah, na pageant for you guys, 'di ba? Yeah. Okay. Okay, I'm so sorry to nakat kita sa part na yun. No, it's Okay, okay. tell us more about it. Yeah, so ang Queen of Canada, ang maganda kasi sa kanya is nabibigyan ng opportunity yung mga girls um, to voice out and to be like a really good inspiration and good example Yeah. for the community. Kasi ang Queen of Canada, the pageant is bibigyan ka talaga nila ng platform to voice out your advocacies. Totoo. Or Yeah. just be yourself, 'di ba? Yeah. Yeah. Kasi like all of us, like in the trans community, let's say, like even in the LGBTQIA plus community, Yeah. we all have our own different stories. And that's what makes this pageant special because like we all bring our stories in the national stage. Yeah. And especially like for us too, like ang dami-dami na namin napagdaanan. Like from the happiest times to the most lowest point of our lives to like yung mga discrimination na experience namin, like bullying, ganyan-ganyan. So, and that's what makes us like stronger people. And that's why like we show up in stage and, like hopefully like inspire people, Yeah. ganyan. Ang galing. Yeah. So in 2024, finally, kasi I really love beauty pageants. Okay. Yeah, like I guess like part of being Filipino, you always like watching Miss Universe, which is kakatapos lang na Yeah. ng Miss Universe, ganyan-ganyan. So like, I just love it. Alam mo yun, like I think like it always, alam mo yung kailangan kasi talaga, like super duper confident ka para na makakit ka dun sa stage na yun. Okay, yeah. Mahirap. Pero syempre first pageant mo yun. Like paano mo siya ni-navigate? Like alam mo yung hindi ka ba kinabahan? Ano yung mga ginawa mo to prepare? And ano yung realization mo to join yung pageant? Yeah. Yeah. Ang mahirap kasi doon is pag magpe-prepare ka kasi, like of course, like you gotta have your body ready. Yeah. You have to have yung mind mo din. Kasi tatanungin ka ng kung ano-ano mga tanong. Tapos kailangan mo sumagot. Ganyan. Yeah. Tapos, syempre yung mga susuotin mo din. Kasi like, like you wanna look good in front of other people. Yeah. Ganyan. So, Ang dami din palang preparation, no? madami. Tapos, lalo na ako, like especially during those times then, I felt lost. Okay. Like, I felt lost. Like, alam mo yung, dumating ako sa point ng life ko, like, I was like really, really, my lowest part of my life. I mean, like, hindi ko So that talaga, was before joining the pageant? yeah, that was Okay. before. Kasi sabi ko, ano ba ginagawa ko sa life ko? Like, I'm in my 30s. Oh, okay. I felt like I haven't done anything special in my life yet. Yeah. And then there's like a lot of people there na alam mo, tipong ang dami nila nagawa sa buhay nila. Like, alam mo yun, ang dami nila na-achieve. Hindi ko naman well, I guess na-compare ko na. Pero hindi man kasi ako na-envious. Yeah. But it's for you, di ba? You're kind of like Yeah. auditing yourself, what's next for me? Oo. Parang ganon, yeah. Yeah. And then, anong yung next na nangyari after that, yung realization na ganon? Yeah, so na-depress ako. And then, Okay. yeah, that kind of like lasted like really, really, like, medyo natagalan talaga yon. Like yung part of my life na yan. Tapos hanggang sa ma-realize ko, kinausap ako ng mom ko. At least meron kung si mami mo nandyan, no, napaka-supportive and then present na siya for you this time. Always Especially na na. kailangan mo siya, yung pinaka-lowest point ng buhay mo. Okay, can you tell us, yun na, kinausap ka ng mami mo? Yeah. So, in-uplift niya yung spirit ko, ganyan. Sinabi niya na, ano ba kasing gusto mong gawin sa buhay mo? Ganyan, ganyan. Like, tapos sabi niya, sinabi ko naman kasi sa'yo, mag-aral ka na. Kasi like, after mo mag-aral,
like malayo mararating mo. May ganyan-ganyan na mami ko. Mm. Tapos, biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, wow. Sabi ko, okay, so I guess now like I actually have, bigla talaga siya pumasok sa isip ko na parang tipong, I am in healthcare. I like doing, like, I love my job so much. Tapos alam mo yung tipong sabi ko, bakit di ako mag-upgrade to becoming a nurse, ganyan. So yun, so nasa steps na yon. Yeah. And then after nun, sabi ko, okay, now like, I need to do something na makakapagpasaya sa akin. Oh. Oo, kasi like, at the end of the day, tayo lang kasi talaga ang Makaka-figure out nun, no? maka-figure out. Tsaka tayo kasi talaga yung responsible sa sarili nating happiness. Yes, I agree with that. Yeah. Yeah. Tapos, tapos after nun, sabi ko, hala, may Queen of Canada. Oh, well, paano mo nalaman yung about sa kanila? So I have a really close friend Okay. na sumali din siya ng MIQ. Like, we've known each other sa Philippine Spot na nagpidos kami. Okay. Alam mo yung pidos? Yes, pag-aalis ka na. Oo, Nagganon din ako. Oo. Yeah, so pag nagpidos ka, so nag-meet kami doon. Oh, okay. Oo, nag-meet kami, ganyan. Tapos yun na yung friendship namin. Hanggang ngayon, nag-uusap kami, ganyan. Tapos, so she's a trans woman as well. Tapos alam mo yung tipong, always, like so positive. Ina-uplift niya palagi yung spirit ko talaga. Sabi niya, kaya mo yan, ganyan, ganyan. Maganda ka, ganyan, ganyan. Like, palagi niya yung sinasabi. Like, join ka na, ganyan, ganyan. So, first year pa lang, sabi ko, di pa kasi nga. Hindi kasi ako yung traditional na beauty queen. Yeah. Like, Paano mo nasabi? And like, alam mo yun, anong point? Like, bakit mo nasabi yun? kasi, hindi ako yung usual na model type. Okay. So, alam mo yan, like my figure, like I'm a little bit bigger. Ito lang yung beauty pageant standard stereotype lang naman. Yeah. It's like, I'm a little bigger. Alam mo yan, like kaya ko naman mag-perform, kaso nga lang, it's that. Tapos, palagi na-injury yung ankle ko din. Yeah. So, parang tuwing papasok ang Queen of Canada, may nangyayari sa ankle ko. Yeah. Oo, tapos palaging, tapos, yun, like I'm pretty active then. So kaya talagang parang palaging set aside ng Queen of Canada. Ganyan. Tapos hanggang sa dumating yung 2024, yun na. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng something na more fun. Ganyan. Oh, So kaya talaga pumasok yung Queen of Canada. yeah. Because you're also trying to find yourself, di ba? Oh. Tapos yun, kasi nga, like feeling ko talaga, like nawalan talaga ako ng sense of purpose. Like, I was so lost. Kasi nga, pag kasi nawalan ka ng purpose, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Like, hindi mo na alam kung sino ka. Hindi mo na alam kung tama ba yung ginagawa mo. Hindi mo, like, ang dami-dami mo ng questions, ganyan. Okay. Yeah. So, you joined the pageant and then, nung kinausap ka ng mom mo na ano ba talaga yung gusto mo, ganyan, like nasagot mo ba siya or you're still like kind of like, I'm still trying to figure it out. Parang ganon. Kasi stubborn ako. So, like, hindi talaga ako nakikinig. Okay. Okay. Pero, at the end of the day, alam talaga ng nanay kung anong best para sa'yo. Alam mo yon, like, ang dami-dami na nangyari sa life ko na, now I got this. Diba? Like, I have to decide for myself, ganyan-ganyan. Pero no, like, tapos maloloss ako. Yeah. Tapos, ibabalik na naman ako ng mami ko doon. Tapos, sasabihin na naman ng mami ko, like, okay. Tapos hanggang sa ma-realize ka na tipong, hala, tama pala yung mami ko. Dapat pala nakinig na ako long time ago. Oh. Palaging ganon. Okay, Oo, parang sana pala nakinig na ako, ganyan-ganyan. Yeah, may realization ka na sa part na yon. And then? Tapos yun, kunwari yun. So, pinag-nursing na niya ako na matagal na panahon. Yeah. Tapos sabi ko, no, I'm okay, ganyan-ganyan. Like, I got this, kaya ko pa naman, ganyan. Tapos yun, tignan mo, like, nung nawala ako, tapos pinaremind ulit niya sa akin. Yun, like, tapos hanggang sa, kasi sa akin, hindi kasi ako gagawa ng isang bagay na hindi nagme-make sense sa akin. Oh, okay. Kahit ginagawa na yun ng madami, hanggat hindi siya nagme-make sense sa akin, hindi ko talaga siya gagawin. Like, hirap na hirap talaga ako mag-move
noon. Yeah. Sa ganon. So, ang mami ko sabi niya, mag-nurse ka, ganyan. Sabi ko, bakit naman ako mag-ganyan? Okay naman na ako, ganyan. Tapos so ngayon, nung nawala ako, pinaremind niya. Tapos yun na, sabi ko, ay oo nga, no? Like, this is my calling. Like, taking care of other people. Yeah. Yeah, like, kasi sabi ko, like, I'm not business-minded. That's true. Unfortunately. Yeah, like, yeah, tapos I'm like, I like doing this one. I like showing up, like for my job and stuff like that. Alam mo yun? Tapos like, I like being a beauty queen. So sabi ko, why not? Yeah, kasi yun nga yung na-mention mo kanina, going back nung bata ka, di ba? Like, gusto mo na talaga. And then, trinay mong sumali. Kaso lang, may someone na pumigil ng sitwasyon na yun, di ba? Which is yung sa school nyo bawal. And then, kasi I think, honestly, may nakilala ako, sinabi niya na you have to go back somewhere in your childhood to kind of like audit what you love to do in order na mag-align kung anong direction ka pupunta ngayon pag adult ka na. And see, ang galing, di ba? Kasi nag-show up ang ang Queen of Canada. And then, ayan na nga. Yung first pageantry mo, and then ano yung nangyari sa first sabak mo ng pageant? Let us know. So, eto na. Okay. Nakatawa na talagang isipin. Kasi, syempre, dahil nga confident ka, feeling mo, you got this. Tapos, syempre, surrounded ka pa ng mga taong naniniwala sa'yo. So, palagi nilang sinasabi sa'yo, kaya mo yan, maganda ka, matangkad ka, ganyan-ganyan. Like, Push, ganun. Oo, ikaw ang pinakamaganda. Ganyan. Kaya nga, syempre, kaya nga friends mo sila, di ba? Like, Yes. they supposed to do that. Boost na boost talaga yung confidence mo, ganyan. Tapos, alam mo, pagdating ko dito sa Calgary, ang daming magaganda. Okay, so paano na? Tapos mga payat. Tapos as in, iba talaga yung iba talaga yung beauty standards talaga. Yes, yeah. Oo, ganyan. Tapos, yung first try ko, okay naman siya. Kaso nga lang, syempre medyo tumagilid ng very light. Yeah. Tapos yun, natalo. Okay. Ano yung learnings mo doon? At paano ka nagpagaling sa mga sumunod na pageant mo? Diba? Kasi for sure, inaudit mo yan. And para sa next time, okay, ano yung mas better ko na gagawin? And paano mo hinandle yung unang pagkatalo mo? See guys, hindi lahat talaga successful sa una. Hindi. Yeah. And then, nag-try ka pa ulit. Nag-try ako ulit. Magta-try ka ulit talaga. Okay, tell us your learnings, kung paano ka na nag-move on sa pain. Siyempre, parang bakit hindi ako nanalo? Okay. Hindi naman ako nag-ganon-ganon. Okay. Paano mo hinandal? Okay, move on. Hindi, kasi in all fairness naman, positive kasi ako tao. Okay, yeah. Like, palagi yung sinasabi na half full ako, I'm not half empty. Like, yun ang palagi kong mindset. Okay. So, nung hindi talaga ako nanalo, sabi ko, pero hindi ako nanalo, happy naman ako. Kasi nga, yung mga friends ko, sila yung mga nanalo. Yeah. So, I was like, alam mo yun, like, nag-cheer ako for them, ganyan-ganyan. Kasi nga, alam ko pare-pareho naman kami nagpagod. Yes. Yun ang hindi na-realize ng audience. Okay, yeah. Akala nila, pag natalo ka is parang bitter ka na, malungkot ka na. Hindi po gano'n. Okay, yeah. Can you enlighten us? Kasi we haven't experienced what you've experienced. Just in case sa mga gustong sumali ng pageantry, we wanted to know more about that. Yeah, so sa pageantry, makabuild ka ng sisterhood. Okay. Makikilala mo silang lahat na magiging friends mo na din. Yes. Kasi nga, magiging sisters kayo, magiging super duper close kayo. So like Queen of Canada is like a 5-day event. Okay. So like for 5 days, magkakasama kayo. Well, may group chat pa nga eh. So like, alam mo yan, magkaka-FaceTime kayo, ganyan-ganyan. Sa 5 days na yun, magkakasama kayo. May bonding kayo, ganyan-ganyan. And like the thing is, magiging close talaga kayo kasi nga pare-pareho kayong may struggles. Pare-pareho kayo ng gutom. Oo. Okay. Tapos, pare-pareho kayo nag-prepare. Pare-pareho kayong gustong manalo. Yeah. Tapos, pare-pareho kayong gusto nyo nandun kayo. Like, alam mo yon.
Yeah. Like, we all wanna be there. Like, pare-pareho kami nag-show up, ganyan-ganyan. So, marami kaming things in common. Yeah. Tapos pare-pareho kami competitive, ganyan, 'di ba? Like, mga ayaw magpatalo, ganyan. Pero like, like, in a positive way. Yes. Ganyan. Yeah. So, kaya talaga magba-bond talaga kayo. Tapos, so ngayon, nung hindi ako nakapasok dun sa top 8, I think like back then, alam mo, para lang talagang may hangin na gumanyan talaga sa akin. Hindi talaga natawag. Like, ewan ko, like, that might be like an angel or something. Yeah. Tapos nakita ko talaga yung mga friends ko na nagka-crown din sila. Like, nanalo talaga sila. Nasa harap talaga sila. Tapos like, ang saya-saya ko for them. Like, Yeah. like so weird. Like, alam mo, yung parang alam mo yun, like parang ang saya-saya mo. Kasi alam mong finally, magkaka-crown sila. Yeah. Ganyan. Tapos, naniniwala din kasi ako na may kanya-kanya tayong timing talaga. Galing. Yeah. Yeah, may kanya-kanya po tayong timing. Like, ang timing ko is kaiba ng timing niya. Yumaman na siya ngayon, pero like, who knows, like, bukas pa ako yayaman. Ganyan, Yes. di ba? Gusto ko yan. Yeah. Oo, yeah. Hindi So, talaga pare-parehas. hindi. Yeah. Tsaka magkakaiba Hindi. talaga tayo ng gusto. Tapos magkakaiba tayo ng um, um, coping mechanism din, di ba? Yeah. Iba-iba. Pero sa akin talaga, nung natalo talaga ako, sabi ko, hala, back to overtime na naman. Like, back to my normal life, di ba? Yes. Kasi like, this is like, Yeah. di ba? Ganun lang naman niya. May nananalo, may matatalo. Like, kailangan talaga, once na pinasok mo kasi yun sa isip mo, na hindi araw-araw Pasko, talagang mag-aano talaga, like, paano ba 'to? Parang it will set the tone in your life na alam mo yung tipong doon mo na ipapasok yung peace mo sa sarili mo. And you have to always be kind to yourself. You have to be kind to yourself kasi no one will ever gonna do that for you. Oh, that's true. Like, kailangan talaga, alam mo talaga kung paano, like, kailangan alam mo paano mahalin yung sarili mo. Kailangan alam mo kung paano mo i-appreciate yung sarili mo. Like, malaking bagay. Tapos, kailangan mo din ma-realize na hindi ka perfect. You know, yeah. Mukha kami mga Barbie dolls, pero... yeah. Pero, hindi talaga siya... it's not for everybody, ganyan. Kaso, that's why it's really important na you always have to surround yourself with people that are there, that it's always there to cheer you up. Oh. Like, be with... Yan naniniwala sa'yo, no? Oo, be with people that that celebrates with you. It's beautiful. Yeah, win or loss. Tapos, anong nangyari? So, nung talo ko, pagbaba ko ng backstage, tinapik ako nung manager ko, like, for 2025. Like, my handler, ganyan. Tinapik ako, sabi niya, ako bahala sa'yo, ganyan. Kasi, mga na-disappoint din sila eh. Like, na-disappoint. Yeah. Tapos, yun na, sabi ko, okay, like, I gotta do this again for them and for me. Yeah. And for people that believed in me. Like, pati yung mga tumulong din financially, ganyan. Kasi, like, importante talaga yung financial talaga when you join a beauty pageant. Yeah. Paano mo nasabi? Para may idea kaming lahat. Yeah. Kasi, yeah. So, magastos po ang mag-beauty pageant kasi Imagine ko palang makeup pa lang. makeup pa lang. Although, so makeup, hair, yung mga gowns, nagiging mahal din ang beauty pageant kasi ayaw mong magmukhang disappointing pag nandun ka na sa stage. That's true. Investment din kasi yan para sa sarili mo, no? Oo, investment talaga siya. Yeah. Yeah. And ang nangyari din, for 2024, kino-compare ko yung sarili ko. Sino audit mo talaga, no? Yeah. Sabi, ang ganda ng damit niya, ang ganda ng ganyan niya. Like, ang taray ng team niya, ang ganyan-ganyan. Pero for 2025, Yeah, so paano mo ginamit yung situation na yun ng 2024 para magpagaling for 2025 at masungkit ang corona talaga? Kasi for sure, it's a process still, di ba? Yeah. Okay, can you share it? yeah, first off, I listen to the voices that matter. Okay. Sila lang talaga. Like, and sinasabi din yun sa national level ng Miss Universe na kailangan talaga makikinig ka sa mga taong they just, like they matter. Like the important ones, diba? Yun talaga yung papakinggan mo kasi ang dami-daming background noise.
Lahat sinasabi, oh, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, ganyan, ganyan. Ito suotin mo, ito ganyan, ganyan. Pero, Pero yung iba hindi naman talaga nag-pageant. hindi nila maintindihan. Yeah. So, makinig ka dun sa mga nakaranas or dun sa mga... Yeah, tsaka yung mga, like, they really care about you. Like, yung importante, no? oo, tsaka yung alam talaga nila. Like, alam mo yan, like, alam nila kung ano siya naman ng hubad, ganyan, di ba? Like, ay, tsaka alam nila yung, basta kilala ka nila, like, alam mo yun, like, yung asset mo, like, ito yung mag-work out for you, ganyan, ganyan. Pero ang pinaka-importante talaga is you have to be yourself talaga. Oh. And never compare yourself to other people. Yun talaga. Sabi nga nung handler ko, kasi sinasabi ko, oh, ito daw susuotin ni ganyan, ganyan. Oh, ito daw yung color ng ano niya, ganyan, ganyan. Tapos alam mo, sabi niya, ano ka ba? Huwag mo ikaw compare yung sarili mo. Palagi mong isipin, ikaw ang pinakamaganda. Like, kailangan palagi mong isipin na ikaw lang yon. Yeah. Kasi kung anong ilalabas mo, sa'yo yon. Hindi mo linabas kasi alam mong susuotin niya is ganito. Alam mo yon. Oh. Hindi ka nag-plain kasi magpa-feather siya. Ay, ano ba to? Nag-plain ka kasi magpa-feather siya. Mga ganyan. Oh. Kailangan alam mo yung sarili mo. Ito yung gusto ko kasi ito ako. Yes, oo. Tapos kasi Ang pag galing. pumasok na yung sa isip mo na ikaw ang pinakamaganda, wala nang makatalo nun. Like, tapos, Grabe, no? plus, pag ikaw yung pumili sa kung anong gusto mo, syempre like with the help of like the fashion designers, ganyan-ganyan, plus yung manager mo, yung handler mo, ganyan. Pag kasi na-put together yon, tapos ikaw na yung nandun, hindi mo na talaga mako-compare yung sarili mo. Like, wala nang comparison eh. Parang ikaw lang talaga yon. Ganun. And that's how you make like a positive impact like with other people. Kasi you did it for yourself. You did it, you did it na hindi ka nakipag-compare sa ibang tao. Yeah. Alam mo yan. And that's like the most fulfilling part of joining a beauty pageant na alam mong ginawa mo siya for yourself and for your team that believed in you. And that is always so proud of you too. Yeah. Ang winner ng answer mo. Di ba? Very, very, very beauty. Yeah. Okay. So, lumaki kang wala yung mama mo. Yeah. Di ba? And then, dahil OFW nga siya. Pero, sa huli, yung corona yung inalay mo sa kanya. Yes. Ano yung kwento sa likod ng litrato na hindi mo nakuha nung bata ka? Yeah. Na, di ba, nandun siya lagi, na hindi siya nandun lagi to show up and stuff like that. At paano yun natulungan yung pagkapanalo mo para hilumin yung sugat na yun? Na hindi siya present nung bata ka, pero nung mismong na pageant, nung nandun ka na sa stage ko, koronahan ka na, ikaw yung winner. Diba? Paano naghilom yung sugat na yun? Yeah. So I really did it kasi nga, first off, super invite ako sa mami ko. Like, sabi ko, like, you have to be in Calgary. You have to be in Calgary. Kasi syempre, like, she's my strength, diba? Like, kami dalawa na naman dito sa Canada. Sabi ko, you have to be there. You have to watch me. Kasi, ang story kasi, growing up, Bibo kid kasi ako. And like, my mom has never been there. Nakita niya ako sumayaw once. Parang family reunion pa. Yeah. Tapos, so like, nakita niya ako, never niya ako nakita mag-perform, never niya ako nakita magka-medal kasi nga may mga performance. Yung mga ganun ba? Like, tapos again, like, sabi ko nga, like, pag recognition, like, wala siya sa stage, or nung graduation ko din, wala din ang mami ko kasi hindi siya makauwi. So, never kaming nagka-picture sa stage with my achievements. Like, alam mo yon, like, kaya nga nakakaingit nga yung mga bata na alam mo yung kahit intrams lang, di ba? Alam mo yung tipong may picture sila tapos nasa sala, di ba? Like, alam mo yon, yung picture ng isang bata tapos yung parent, ganyan. Like, palaging ganon, di ba? Yeah. Wala akong ganong picture. Not that I can remember. Yeah, wala akong picture na ganon. With my mom. Na magkatabi kami. Yeah. Na may medal, may awards, ganyan. So, sinabi ko talaga sa sarili ko na, sabi ko, I'm gonna win this
beauty pageant. Kasi first off, like, my mom was gonna be there. Sabi ko, hala, this is like a sign. Yeah. Oo, tsaka like, kailangan ko pagbutihin talaga kasi papanoorin ako ng mami ko. Nung una ba wala siya? Wala. Oo, wala. Pero Oh, kasi sinabi ko din, kasi nga, like, okay. kasi nga she's from Nanaimo. And Yeah. then, alam mo, I imagine how far that is, like traveling from Nanaimo going to Calgary. Sabi mo nga mag-ferry ka pa for yeah, 2 hours, di ba? Going to Vancouver. From yeah, Vancouver Island. yeah, oo. Yeah, and then, okay, And, going back to that moment, I'm yeah. so sorry, Katya. No, And all good. yeah. Tapos, alam mo yung tipong, tapos nafe-feel bad din kasi ako. Kasi nga, yung 5-day event, alam mo, ang daming gusto makipag-usap sa'yo, ang dami-dami mong activities, ang daming ganyan. So, hindi ko maaasikaso ang mami ko. Tapos sabi ko, hala ko nandito yung mami ko, hindi ko naman siya maasikaso, ganyan. Tapos sabi ko, paano kung mananalo pa ako? Ay, dahil hindi ko maasikaso, di ba, ganyan. Yeah. So, hindi ko na siya pinapunta. Okay. Pero super supportive. Like, hindi talaga nawawala yung support. Tapos, this year, so pinapunta ko na siya. So, nanonood siya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, For 5 days siya nandito. ano, 3? Okay, 3 yeah, days, okay. 4 days, Yeah. ganyan. Nanonood siya ng prelim, siya ka ng ano. Kasi nga, ang mami ko is my biggest supporter. Like, number 1. Yeah. As in, super duper support. Kaso nga lang, sabi ko, wait, bakit siya yung biggest supporter ko, pero madalas, wala siya. Yeah. Para manood. Like, alam mo yung ganon? Kasi sabi ko, hala, manonood ang mami ko. So, gagalingan ko. So ginalingan ako. Tapos like, at the back of my head, sabi ko, hala, kailangan ko manalo. Kasi, na-envision ko na pag nanalo ako, tapos nandiyan ang mami ko, magkaka-picture kami together finally with an achievement. Alam mo yung tipong, na-imagine ko talaga siya. Like, may crown ako, tapos ang mami ko nandiyan sa gilid. Alam mo yun. Tapos, pag pa naman may nangyayari maganda sa akin, tuwan-tuwa pa naman ang mami ko. Alam mo, kinikilig siya. Yeah. I Like, think lahat ng nanay ganun. oo. Like, super duper kinikilig. Tapos palagi yung sinasabi, anak, ang ganda-ganda mo talaga. Like, anak, Diyos ko, sabi niya, swerte-swerte ko. Ang tangkad ng anak ko, ganyan-ganyan siya. Like, parang... Supportive ni tita. Dapat pala nandito din siya. diba? Oo. Okay, yeah. Oo. Aliw na aliw siya sa mga pinagagawa ko talaga. So, like, super support every single time. Tapos yun, kaya nga nung nanalo talaga ako with the crown, alam mo, specialize ko talaga yun. Tapos sabi ko, halika dito, ganyan-ganyan. Tapos ayaw pa nga magpa-picture. Pero sinabi ko talaga, kailangan ko talaga ng picture. Ang dami-daming, like, syempre, ang daming pictures ng time na yun. Syempre, pictures with friends, yung team mo, like the queens, ganyan-ganyan. Ang dami-daming nangyari. Pero, alam mo, minake sure ko talaga, like, super duper, ang liit na mami ko. Minake sure ko talaga. Hinanap ko talaga siya. Like, I really made sure na may picture talaga kami together. Kasi nga, like, maliit na bagay lang yon for a lot of people, pero kasi like nagiging big deal siya kasi like that is like one thing that I don't have. Yeah. Oo. And sinabi mo nga na envision mo na siya. Oo, in-envision ko, minanifest ko talaga siya. Malala talaga. Kasi sabi ko, ano naman, akita mami ko nun magiging first honor ako. Ay, wala namang ganyan-ganyan. Yeah. Like, I felt like, that, like, you know, like, alam mo yung tipong that's like a thing in the past. Pero alam mo yung tipong, at least now, like, it's never too late. Yeah. Talaga, na mangyari yun sa amin ng mami ko. Tapos I'm an only child too, di ba? Like, so, alam mo yun. Like, tapos wala kaming ganong picture. So, Well, at least meron na. kasi like, even like back when I was younger too, like, I do everything just so that like, I always make my mom proud. Yeah. Di ba? And my, you know, like, generally speaking, like my family and like for like it's for my own good too. Pero like palagi ko talaga sinasabi, like I gotta do something that my mom will gonna be proud of. Ang galing. Yeah. So dapat ganun talaga yung mindset, no? Yeah. And if you actually like put that mindset too, you're never gonna go wrong. Alam mo yan, like kapag ka, when you're about to do something that is pretty questionable. It doesn't have to be necessarily bad or like or illegal or something. Like, you know, like things are, you know, like alam mo yung tipong minsan hindi na tayo nagiging tayo, di ba? Yeah. You just always have to remember that everything that we do for us to be like kind and great and good people, like we always have to think about that. Like all our actions, we always have to think about it. Like our actions should
reflect in a way that our parents will gonna be proud of us. That's true. Yeah. Yeah. Kasi nagpakahirap ang mga magulang mo to raise you. Yeah. Tapos you're just gonna do something like that, diba? Like, disappointments happen, pero like the thing is, like, you know, like, if you just always have to think about na, oh, my mom will gonna be proud. Even if they're there or not, alam mo yun, Yeah. tataas at tataas ka talaga. Ang galing. Mm-mm. Yeah. Yeah. Kasi tingnan mo, ginawa mo yung, alam mo, hindi man naging present yung mama mo sa lahat ng mga naging achievement mo nung bata ka. Mm-mm. 'Di ba? Pero sa pinakamalaking corona naman na nakuha mo. Yeah. As a 'di ba? literal na malaki siya. 'Di ba? Nandun siya. Which is, it's a milestone, 'di ba? Sa buhay mo, nandun Yeah. siya. 'Di ba? Mm-mm. Na ma-witness yun, kasama ka. Mm-mm. Yeah. Ang galing. Eh kung una pa lang talaga, puro disappointments na yung pinasok mo, Yeah. wala, 'di ba? Mm-mm. So ang galing kasi you navigated na, alam mo yun, na sa buhay talaga, hindi lahat talaga maganda. Mm-mm. Pero if you see it talaga in a positive way, 'di ba? Mm-mm. Sabi mo nga, eventually, 'di ba? Mm-mm. Tignan mo, nanalo ka, nakapunta ka Yeah. ng Canada, which is talagang may mangyayari if you just put your mind talaga sa positive side. Mm-mm. Yeah. Galing. So last one, message to your mom. Message ko sa mami ko. Parang nag-uusap naman kami all the time. Alam naman niya, like, well, like, my mom knows that I really love her so much, and like, I know that she's always proud of me. What else can I say to my mom? Like, I think, you know, like, we got this together, you know, we've been through a lot already. I guess we always just have to remember that we are each other's best friends, and we might argue sometimes, but at the end of the day, we're just always here for each other. Yeah. Yeah, and I love then, you. okay. And then, yung lola mo, andito pa ba siya? No, like she Okay. passed. Yeah. Yeah. Okay, siguro like message to your grandma na lang in heaven. Kasi nga 'di ba, siya din yung nag-mold sa nung bata ka for sure. And you might wanna like thank her as well, 'di ba? Kasi naging part din siya ng kung ano ka ngayon. 'Di ba? Yeah, like actually, like malaking impact yung. Wait lang. Kasi going back to that, sabi mo nang 2-year-old siya na yung nag-alaga sa'yo, di ba? Oo. Like, malaking impact yung lola ko kasi. And like, my mom too, sinasabi din niya yon na mas swerte siya kasi lola ko yung nagbantay sa akin. Actually, sa amin magpipinsan din. Kasi, lumaki kami ng maayos. And lumaki kami na may ambition and dreams in life. Yeah. Because I believe sa upbringing talaga yon kung alam mo yun. Oo. Right? Yeah. Nasa upbringing talaga siya kasi kaya napakalaki ng impact na yun. Kasi like, look, now, alam mo yung tipong carried ako. Like, I take care of like the older people. Oh, yeah. Yeah, like the way how I see like the older people too. They're kind of like my grandparents, diba? So kaya nga, like tuwing babantayan ko sila, like ako na lang na-feel yung spirit ng lola ko. Like, alam mo yan, like parang, like even though like she passed like when I was really young. Pero at least ngayon, like I'm kind of like continuing her legacy, alam mo yun, like, and like, I guess like I've learned how to appreciate the older population because of her. Yeah, you even mentioned a while ago that that's your purpose. Yeah. Yeah. Kasi hindi talaga, alam mo, ang pagiging compassionate talaga, hindi talaga yung natuturo. I agree. It's hard to. Yeah, like you actually have to have the heart for it, and I don't think like I can do my job if not because of my grandma. So kaya, Yeah. yeah. Tapos like without her too, like syempre like hindi rin naman yung sinasabi na like everything that my mom do for me,
like it's all for me, di ba? Like kung hindi naman niya sinabi yun, hindi ko rin naman ma-appreciate lahat ng efforts ng mami ko, di ba? So alam mo yung parang, so it's a domino effect, like, you know, like towards being a better person every day, di ba? Yeah. Yun. And she always reminds you. Iba talaga yung may nagre-remind sa'yo every time, especially pag nawawala ka na sa path mo. Oo, yeah. Ang galing kasi talagang nag-a-align lahat. See, you have to go back sa childhood mo talaga. And then dun mo nalaman na, oh, meron pala akong compassion and taking care. Di ba sabi mo nga sa mga matatandaan, stuff like that. Ang Yeah, galing no. oo. Ang galing ng alignment. Ang galing. Like the universe. The universe always provides. Oo. Like, Thank you so much, Rian, for thank sharing you. your story. Thank you so You're much. Thank you. amazing. Akala ko pa naman na like okay na ako nang walang ano. Meron pang pa-segue, no? Meron talaga. Yeah. Yeah, I'm so sorry. Nasira tuloy yung makeup. I'm so sorry.